Good morning guys. Meron tayong tutorial ngayon about sa exterior lighting sa 3ds Max Corona. So, may mga iba't ibang klaseng ilaw na pwedeng gamitin sa Corona. Pwedeng HDRI, kagaya nito. Teka. Hmm, saan yung mga HDRI ko dito? Kagaya nito. Yan, mga ganyan. Pwede ding Corona Sun, Corona Light. May mga ganito. So, okay, mag-umpisa tayo ngayon sa kung paano gamitin yung Corona Sun saka Corona Sky, no? So, for example, maghanap ako dito ngayon sa file ko ng isang 3D model na pwede natin gamitin. Teka, check natin kung meron ako dito. Ito. Then, so, meron ako dito nagawang model sa isang project ko. So, ito yun siya. So, kung gusto ko siyang pailawan, make sure natin na lagyan mo natin siya ng material na white para at least makontrol natin yung ilaw later on. So, nakabiray pa. Kaya natin convert sa Corona. Choose to Corona. Convert. Everything. Yan. Yan. Close, close lang. Tapos lagyan natin ng material. For example, ito lang siya. White. Kasi minsan nakikita ninyo sa mga post ko dati. Lately pala sa Facebook. Meron akong pinopost na yung landscaping na yung kulay. Tapos, yung bahay is white. Parang ganon. Pag ganito, pakita ko sa inyo. Kasi, tinitest ko ito, yung ilaw. Tsaka, ano yun, bakante pa nga dito eh. So, ito yun siya, parang ganito. So, okay, start. Mostly, ang ginagawa ko niyan, hindi ako nagpo-full white. Kapag gumagamit ako ng white. So, minsan 205 lang, minsan 210. Yan. Kapag ang customer natin ay naghahanap talaga ng pure white, minsan 220, yan, ganyan lang. Hindi siya full na 255. Pinakamataas ko na white is ano lang 220. 220. Oh, yan 220. Yan. Okay. So, ang next natin gawin is maglagay din natin temporary na pathwalk o pathway na tinatawag. Yan, temporary lang to. Tapos lagyan natin ng white material. Tapos, yun nga, yung sidewalk. Uh, yan. Temporary lang to yung ano niya, yung landscaping. So, lagyan din siya ng white material. Yan. For example, ganyan lang. Yan. So, tapos, maglagay tayo ng camera. For example, yung customer ay gusto niya is eye height left. Ganito. So, ang standard na ginagamit ko lagi na focal length is 35. Tapos, automatic na iba. Ito pala. Kailangan mo itong i-check para naka straight pa rin yung bahay mo kahit na anong angle ang gamitin mo. I mean, yung vertical, naka-vertical yung tangan ba, 90 degree vertical pa rin siya. Kahit anong angle siya. Yan. So, nasa baba pa lang siya. So, ang gagawin ko niyan para mag human height siya, yung I mean yung ka-height ng tao. Click ko to, kaya ito na lang, pwede din to. 1.8. Tapos yung itong target niya, so mag-press ako ng C for camera. Tapos Z ko yan. Oh, sorry. Naka-snap kasi yan. Tapos yung red ako, yan, lagay ko sa center. Yan. So F3 tsaka yun yung F3 tsaka mag-bar fade tsaka magbalik sa solid na polygon. So yan. Kapag okay ka na dyan, mag-try tayo ng mag-add ng Corona Sun top view. Kaya dito lang sa konti lang. Yan. Ganyan lang muna. Tapos mag-add ako ng Corona Sky.
minsan kapag exterior ang ginagamit para mag-soft yung shadow, taas natin yung size. Nagawa ko minsan is 4 or 5 kapag exterior. Kapag interior is 8. So, ganyan. Tapos hahayaan ko to intensity mo na sa 1. Yan. Kapag okay na dyan, press ko yung 8. Lalabas tong environment map. Sorry Tapos material. Ilagay ko siya sa material. Yan. Dito. Drag ko lang siya. Make sure ninyo na naka-instance para kung mag-edit kayo dito, automatic nag-edit din to. Yan. So, naka 1 siya. Taka, yung sun kanina is naka 1. So, bago natin yan i-check, bago natin pala ito sa render, make sure ninyo na naka 1 dito. Tapos yung sun is naka 1 din. So, open ko yung frame buffer. Kung wala kayong makitang ganito dito sa gilid, ito yung frame buffer eh. Dito ka sa render setup, o kaya dito sa rendering setup, meron dyan. Ito. So, meron ditong show BFB. Yan. Pwede din, diretsuhin mo na, start interactive. Medyo, tingnan nyo, masyado siyang napakaliwanag niya. So, ang gagawin natin, bawasan natin yung intensity. Unti-unti lang, try natin 0.1. Tapos, make sure ninyo nung sky dito is 0.1 din. Kung ano yung settings ng sky, dapat same din settings ng sun. Pero depende yan. Minsan, mas gusto mo yung maliwanag yung sky. Parang ganun. Tapos, try natin 0.5. Masyadong maliwanag pa rin. So, kapag okay ka na sa sky, huwag mo na galawin. Pero, bawasan ko pa. So, medyo ano na siya, mahina na siya. O, wagyan natin sa 0.8. Yan. Tapos, yung sun, yun natin bawasan natin. Yan. So, yan. Parang ano siya, medyo soft siya. So, pero mas para sa akin kasi, mas gusto ko yung soft na output. Kasi, pwede mo pa siyang ma-edit sa Photoshop. Kasi sa sharp na siya, mahirap mo na siyang habulin. Lalo kapag yung mga walls mo ay sunog na. Parang ganon. So, bawasan pa natin. Pero pangit na siya eh. Hindi na maganda. Actually, 0.3. Pero, for example, ganito, no? Pwede mo siya ma-edit. Activate mo na yung tools. Ito. Tapos, tone mapping. Mag-add ko dito ng rain hard. Highlight. Taasan mo to yung value. Habang tumataas to, nawawala yung burn area niya. Yan. So, sa nakita ninyo, kapag i-lower mo yung highlight, namalabas yung tamang detail ng bahay. So, pero hindi ito maganda para sa akin. Gusto ko yung at least 1.5 ka lang. Huwag ka lang umakyat sa 2 kasi parang masyado na siyang hindi na balance yung ilaw ba. So, dito, balik ko sa 1. Yan. Tapos sa sun, bawasan ko pa lang. Yan. So, for example, para sa akin, hindi man siya, sundog man siya, pero, para sa akin, okay na to. Kasi, bago mo siya i-check, i-render, final render, check mo muna yung detail kung ano yung texture na nilalagay dito. For example, yung texture na ginalagay dyan is dark. So, minsan, gray. So, tingnan nyo, kapag magpalit ako ng gray, tingnan nyo yung nangyari. Nawala yung burn area, di ba? Ganun yun. So, mag-adjust na naman tayo uli. Pero ganun, depende kasi yan sa texture din na ginagamit ninyo sa bahay. Tsaka, kailangan mo din siyang i-balance yung sa landscaping. Kaya, medyo, kailangan mo talaga siyang laruin, kumbaga. For example, naman tayo, mag-add ako ng grass, So, meron ako ditong grass na forest pack. So, nilibigay ko din sa inyo to. Kaso, medyo mabigatan talaga. Yan, yes ko lang. Marami kasi siyang mga 3D models na kailangan kong ibigay sa inyo in case import selected. Yes mo lang. Open mo na to. Lahat kasi ng lighting natin is nagbabase talaga sa scene natin. Kaya kahit anong gaya mo sa ibang, for example, ng tutorial ka, check mo kung bakit ganyan, yung sa niya okay, sa iyo hindi. Parang hindi kasi yan fix, kumbaga. Bawat scene
meron talaga siyang dapat talaga sa kanya na ano ba na lighting. Yan. So, tingnan niyo so nakita niyo medyo ano siya, yung pagka-highlight niya ng sun medyo hindi maganda para sa akin. So, ang gagawin ko niyan, gusto kong taasan yung value ng sun. So, H ko, lalabas tong scene, yung explorer ng scene. Uncheck ko to, yung mga dito. Dito yung sun. Okay. Try ko taasan siya. Gawin kong 5. Yan. Pero tandaan ninyo, nag-gray yung gamit ng texture. Kasi kapag babalik ka sa white, for example maglagay ako ng ibang part na white. Kagaya ng trim. Ganito. O sama itong trim na to is gusto niya white, no? Yan. Yan siya. Nasusunog siya minsan. Kaya, ano talaga, kaya mo talaga mag-adjust. Depende sa, ano mo, sa scene talaga nyo. So, ganyan. So, kung white siya, for example, ang part na, itong part na to, naglalag pa. Itong part na to is white din. So, 221, yan. Yan. Sa part ng white for example, ang part na to is white. So, kailangan mong mag-adjust ng highlight natin. Pwede din dito na lang. Yan. Pwede din sa sun. Lahat kasi yan, pwede mong laruin, kumbaga. Nasa sa inyo yan. Tapos, isipin mo din na kapag gumagawa ka nito, pwede mo, maalis mo pa rin kasi yan sa Photoshop. Mga ganyan sa. Pwede mong ikutin habang nagtitest render ka, pwede mo siyang ikutin kasi naka-interactive ka. Yung sun, pwede mong ikutin. Parang ganito. Habang nag-interactive, F3 mo lang. Kasi yan. Move ko, W. Tagay ko sa kabila. Kaya sa likod. Sample ganyan. So, napindot ko yung grass, medyo bigat. Andok ko muna. Okay, yan. See? Yan. Dito naman yung part ng sun. So, ito yung kailangan mong ilagay sa ating isipan na bawat scene natin, bawat ilaw pala, nagbabase sa scene natin. So, hindi mo, sunog siya. So, bawasan natin yung sun. So, scene natin ulit. Kapag hindi mo siya maklik habang nag-interactive ka, kaya dito ka dumaan sa letter H. O kaya dito sa activate mo lang to, yung ito. Toggle Scene Explorer, nalabas gilid. Alisin mo lang to. Yung sun. Yan. So, masyado siyang sunog. Ako, as mag-render ako, 1.2 lagi eh. Yan. Tapos, bawasan ko lang yung sun. Yan. Dito mo makuha yung tamang timpla na gusto mo eh. Yan. So, medyo hindi na siya nasunog. So, para sa akin, okay na to. So, sa Photoshop ka naman mag-adjust. Ganyan na naman. Yan. Okay. Ang next natin yung topic is yung HDRI. Kung paano gamitin yung HDRI. So, kailangan natin i-off yung sun. O kaya i-delete na lang natin. Tsaka yung sky dito, alisin na natin. Yan. So, wala tayong ilaw ngayon. So, ang gawin natin, punta tayo sa number 8 or environment. Ito yun. Rendering environment. Number 8. Dito, instead na magdiretso tayo sa bitmap, maglagay muna tayo ng color correction. Ito. After color correction, open natin yung material editor or M. Drag natin to dito sa free na area. Free space ng material editor. Tapos mag-ato sa input ng map. Bitmap. So, hanapin natin yung HDRI natin yung gagamitin. Kaya, ito yun. So, pure sky. Ito ang lagi ko ginagamit. So, ito natin. Ito kaya. Ito lang. Ito ang gusto ko eh. Sorry. Yan. Piso. Medyo mabagal lang siya mag-load kasi medyo tawag dyan, mabigat. Hintayin na natin. Yan. Okay mo lang. So, lalabas siya dito. Kapag nag-appear na siya, pwede mo siyang i-interactive render. Click mo to. Render. Mag-iba na siya yan. Yeah. So, kapag okay ka na dyan, wala tayong gagawin. Kasi nakaset na dito. Yung kanina yung sun.
Pero pwede pa rin yan. Tingnan mo natin dito, sa color collection niya, di ba nalagay tayo yung color collection kanina? Pwede nga adjustin to. Ganyan yung temperature. Bawasan natin. Gusto mo siyang parang alisin mo yung pagka-yellowish niya. Gawin natin 6,000. Yan, nag-bluish siya. 5,500. Yan, bluish na siya agad. Or 7,000. Yellowish niya. Parang may, yan. So, nagdepende kasi sa taste mo yan kung gusto mo. Anong talagang gusto mo. Pero para sa akin, standard okay na. Nasa sa inyo talaga yan. Exposure, taas mo yung value ng, yung parang ano din, parang setting sa intensity din ng sun. Like 1, masyadong maliwanag na. Yan. Hindi na tama. So, back to 0 na ako. Minsan, konting adjustment lang. 3. Yan, kung gusto mo siyang, tapos ang sky, gusto mo para liwanagin yung sky, dito ka. Kaya natin, unti-unti lang. 2. Yan. So, kapag masyadong maliwanag na, bawasan mo yung exposure ng 2. Yan. Tapos, kung gusto mo yung medyo bluish yung taasan ng contrast ng saturation ng sky, dito, talaga mo lang, unti-unti lang, 0.1. Yan. So, kapag okay na dyan, so, stop mo na siya. Tapos, pwede ka na maglagay-lagay naman puno, kung anong gusto mo dyan. Yan. So, kung may mga question kayo, open naman tayo. Mag-comment tayo dun sa, sa suggestion ko kung ano pang gusto nyo matutunan. So, thank you pa sa nanood, guys. Next time ulit. Bye.